Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 16, 16 ng June. Ah, Sunday po dito sa Los Angeles, California. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay 7:40 na. 7:40. Medyo late tayo kasi nga walang pasok. Ah, Nabasa ko ay anniversary pala kahapon. Yung 33 years anniversary ng eruption ng Mount Pinatubo. Ay gusto ko lang i-share yung karanasan ko po diyan. Opo. Kasi noon, kung hindi ako magkamali, 32 years old ako noon. 32. 1991. Kaya naobserbahan ko maigi kasi naandun ako. Opo. Ang layo ko po diyan sa Mount Pinatubo, radius siguro nasa 60 kilometers yung layo. Direct distance. Malayo na rin. Opo. Pero yung mga kwan dyan, ang ibig kong sabihin, yung kabayanan ha, yung munisipyo, nasa 60 kilometers yan eh. Pero yung iba, malalapit kasi eh. Yang Tarlac, malapit yan eh. Yung mga munisipyo nila dyan, yang Angeles, yan ang pinakamalapit. Yung munisipyo, nasa 40 miles lang yan. Opo. Kaya mas lalo sila ang nasalanta. Opo. At yan nga ang ikikwento ko sa inyo, para mayroon kayong malaman na siguro ay hindi nyo pa narinig. Opo. Yung iba siguro ay narinig nyo na pero ikikwento ko pa rin patungkol dyan sa pagputok ng Mount Pinatubo, June 15, 1991. Nakita ko kasi sa dyaryo eh, sa YouTube, mayroong nagkwan din eh, nag-vlog. Pero bago ang lahat ay nais ko munang pasalamatan yung mga subscriber po natin. Ito po sila at maganda po ngayon ito dahil ginawa ko ng bold. Dati kasi ang hirap kong basahin. Ngayon ay ginawa ko ng bold yung mga pangalan nila. Si Pussycat, si Doris May, Antonino, si Roniel, si Ebe Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, Yoser NB, Parot Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Sinario, Jonah Canao, Rosana Kawili. Salamat po sa inyong lahat. Ako ay nagsisikap na mag-vlog ng dahil po sa inyo at gusto ko na ma-share ko yung mga knowledge ko para po sa ikabubuti ng bayan. Si Ber Orozco, Ernie Carliago, Christine Joranas, Digna Umali, Jolie Antan, Jose Labirni Abot, Andy Gimpaw, Yoser GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hensyo, Dio Yanong, Bilya Lagenyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser KK,
User XQ, Nelson Nocop, Salvador Aquisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Norby, Arnel Araujo, Vicente Tablate, Sweet Potato, Coco Goed, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Empalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Lorando Olivier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casle, Marias Rivera, Marudaan at saka si Manuel Diwa. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin o suportahan kasi nakikita ko po na yung mga sinasabi nila ay totoo at para po sa bayan. Ito po sila, no? Si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pischay, Kapihan ni Art at Ago, Dimjus Journey, Kakamping, Katang Batas with Attorney Claire Castro, at yun si Kawalde Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At yun nga, nakikita ko na yung sinasabi nila ay para po sa bayan at yung totoo talaga o malapit sa katotohanan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating topic ngayon. Yung i-describe ko lang po kung ano yung naobserbahan ko personally noong bago pumutok yung eruption ng Mount Pinatubo. At saka nung pagputok. Opo. Ito po yung static water level, hindi nyo siguro alam ito eh. Yung static water level ng bayan namin ay bumaba. Opo, alam mo nyo po yung pitchil pump, ang length lang ng tubo niyan ay normally 20 feet. Opo, kasi nga hindi na siya dapat lalagpas yan sa 33 o sa 30 feet eh. Opo. Pwedeng magbaon ng 2 tubo, pero pag ang lalim na ng tubig ay umabot na ng 30, hindi na masisip-sip yun. Hindi nakakayanin ng vacuum. Binabacuum kasi yan eh. Hanggang doon lang ang kakayanin ng vacuum. Ngayon ay parang bumaba yung water level. Kasi nga napansin ko ay maobserba po ako eh. Yung bomba nung magulang ko na ginagamit na, yung pitchil pump na ginagamit namin doon sa mayroon siyang maliit na kulungan ng baboy, nililinisan niya yun eh, ni nanay. Ngayon, ay bakit kanya wala nang lumalabas na tubig, sabi niya eh. Ngayon ay ganun din sa ibang lugar. O mayroon din ako na yung mga pinupuntahan na bahay, ganun din eh. At ang daming nasira yung bomba nila, yung pitchil pump. Kasi nga naubos yung ano bang tawag doon? Yung cap kasi yun eh. Rubber. Opo, rubber yun eh. Naubos yun kasi nga pag ang lumalabas ay yung buhangin na o wala ng tubig ay bumba ka ng bumba ay wala na talaga, magagasgas. At kami po ay yung misis ko
mayroon maliit na merchandising. Isa yan sa binibinta niya, yung cup nung pitchil pump at saka guma ng tirador, ganun, mga guma. Ay bakit naubos agad yung kwan? Ayun nga, ay simpre buong bayan dyan bumibili sa amin eh. Kung minsan pati yung Karatig Bayan eh, bumibili sa amin nung kwan eh. Yun nga, yung cup nung pitchil pump. Nangasira yan kasi nga bumaba yung water level. Pinalitan nila, hindi rin nakasipsip. Opo. Ngayon, yung nga nagdi-deliver sa amin nung cup na yan, ay every kwan eh, dumadaan siya sa amin eh, every other week. Bakit kanya agad na uubos ngayon ang binibinta mo? Sabi niya, ay ang dami ka kung bumibili eh. O pati nga yung kalapit bayan bumibili na sa amin eh. O ay dati hindi ako bumibili na sa kanya kasi nga ang hirap ibinta eh. Ganun po yan. Bumaba yung static water level. At ang susunod na napansin ko talaga kasi ay sanay ako sa init eh, dahil sa Saudi. Napakainit ka ko ngayon dito. Mainit talaga na nanggagaling sa lupa po. Nanggagaling sa lupa. Pero hindi ko alam na nanggagaling sa lupa yun. Pero tinatanong ko yung mga tao, ganito ba kako dito sa lugar na ito o mainit kako? Ay hindi nila kabisado, pero ako kabisado ko kako yan. Ang init talaga. Kung tutuusin pa nga yung mga 2 weeks o 1 week bago pumutok, sabi ko mas mainit pa dito kaysa sa Saudi sabi ko. February kasi kadadating ko lang February pumutok June eh. Kako parang mas mainit pa dito sa sa probinsya bago po pumutok yan. Ngayon, panay-panay po ang paglindol yan ng lupa kahit malayo na kami. Pero minomonitor ko din doon sa mismong malapit, doon sa kabundukan, mga 20 kilometer radius. Kasi may mga kwan din kami, mga suki na bumibili sa amin, doon nang gagaling at mayroong, yung biyanang ko, mayroong rancho. Opo, may rancho dyan, malapit dyan sa Pinatubo na yan. Pero hindi doon sa baryo, malapit doon sa baryo. Pero nasa mga 15 kilometer radius. Yun ang nagre-report sa akin. Panay ang lindol, sabi nila. Yumayanig talaga. Ay pumuputok-putok na rin, pero mahihina, hindi namin naririnig. Pumuputok-putok na rin yan kanya. Ayun ang report sa akin, Ay yun, panay din ang maliliit na pagputok. Pero yung maliliit na pagputok na sinasabi ko, nakikita namin. Opo, umuusok yan eh. Umuusok. Pero padalas ng padalas. Ayan po. Yang mga last 2 weeks. Bandang tanda ko, bandang alas 7, alas 8 ng umaga, maliwanag ang araw eh. Opo, napakaliwanag, June yan eh. Wala pa namang ulan-ulan yan eh. Maliwanag, ay sabay na sumisikat ang araw. Yung hindi pa masyadong mataas, pumutok po yan, napakalakas po. Ay talagang parang binagsakan po ng bomba. Opo, dinig na dinig eh. Pero ang mga tao, wala lang. Normal lang yun. Ay kasi may araw eh. May parang kahit na napakalakas talaga ng putok, parang gira eh. Pero isa lang na napakalakas. Ay tinitingnan namin ganyan, ano ba nangyari? Wala namang kaming nakikita eh, kung di araw lang eh. Kasi nasa east yan eh, sa amin eastern.
Parang doon nga lumalabas yung araw eh, yung may panahon na area na months, doon lumalabas yan, doon sa Mount Pinatubo na yan, yung araw. Ngayon, ay ako, may karpintero pa ako eh, na hinatid doon sa beach. Ay, okay lang. Kasi nga eh, magtatrabaho sila eh. Hinatid ko pa sila. Pero nung bandang alas 10 na, ito na. Sinundo ko na sila. Sinundo ko na. Kasi nga eh, iba na kako ito eh. Madilim na eh. Dumidilim na eh. Opo. At medyo umuulan na, umaambon-ambon. At dun sa pag-ambon, ay may mga buhangin o yung yung abo. Pero makikita mo rin ang buhangin. Alas 10 po yan ha, madilim na ha. Hindi naman yung madilim, pero nag-aagaw ang dilim. Alas 10 po. At yan pala, pag pumutok yung volcano, dahil kwan po yan eh, iba po yung volcano na yan eh. Usually ay kwan yan, buhangin eh. Hindi katulad sa iba, lava. Pero may lava din siya. Pero buhangin talaga, mas malaki ang buhangin. Ayun ay tumaas daw yan sa itaas eh. Pero hindi namin nakita. Pero ay saan ba pupunta yan? Di bababa yan. After 2 hours, 3 hours, bumababa na yan eh. Lumamig po bigla. Lumamig. Kaya nga umulan o umambon. At saka doon sa area, tinitingnan namin, medyo kumikidlat-kidlat na. Kumukulog-kulog na. Pero ang daming kidlat talaga. Nagpa-plus talaga doon sa, malapit doon sa Pinatubo na yan. Nakikita namin eh. Parang bagyo kako yan ah. Oo, sabi nila. Ngayon, sinundo ko na yung karpintero ko. Aywan ko, 3 ata yun eh. Na hinatid ko. Naka-owner type ako eh. Salamat ka niya. Dahil sabi ng mga karpintero ko at sinundo mo kami. Sabing ganun. Ay uuwi na talaga kami. Kasi inaalala din nila ang bahay nila. Ay biglang nag-agaw ang dilib eh. Bandang alas 12 po, ay talagang kwan na, parang madilim na talaga. Opo, at wala ka nang marinig sa radyo. Ito yung 1 PM, madilim na at wala nang marinig sa radyo. Ang ibig sabihin, kahit nabuksan mo yung radyo mo, ang nasasagap lang yung pagputok ng bulkan. Yung parang hindi mo na marinig yung announcer o yung mga kidlat ang naririnig. Pero ang tsuri ko dyan, dahil ang buhangin ay naandyan na sa kalawakan, ay yung frequency na sound nagtatravel yan dyan sa air kasi walang buhangin. Ay kung may buhangin yan, wala na, hindi na makatravel. Ganun po yan. Ay wala na kaming balita. Dahil wala nang radyo eh. Ang narinig lang namin, kung maintindihan nyo, tawag namin dyan, static, sabi nila. Static na lang. Ganon. Ngayon, nung bandang 3 PM, nako, yung anbon talaga at saka yung mga kidlat, lumalakas na. Pero, parang gabi na yan. Yang 3 PM. Ay yung mga manok, humapon na agad sila eh. Mga manok. Ay, kasi nga parang gabi eh. Ngayon, sa 5 PM ay talagang yung mga tao ay anong gagawin ng mga tao? Ay nagpahinga na, natulog na siguro. At saka, hindi ka naman pwedeng gagala noon kasi pag gumagala ka, kung wala kang sombrero o payong, yung mukha mo para ng maskara. Opo, kasi na puro putik na, hindi mo alam yan. Puro putik na yan o yung uling. Kaya nagtatawanan sila pag nagkasalubong, kaya naggarahe na lang sila. Pumunta na lang sila sa bahay nila, natulog na. Ayan po
Pero nung alas 7, bandang alas 7 po ay ito na. Naririnig na namin yung mga bumabagsak na yung mga sanga ng kahoy kasi mabigat na eh. Opo, dahil sa buhangin. At yung mga tao ay siyempre ay na yan eh. Ngayon lang nangyari yan eh. Natatakot na rin ang mga tao Oh, kasi nga yung mga sanga ng kahoy nagbabagsakan na po eh. Ngayon, pagkatapos niyan, alas 8 ng gabi, ay ang mga bahay naman nagbabagsakan na kasi sa bigat nung 4 inches po dito sa amin to 5 inches. Malayo na kami nasa 60 kilometers yan ay how much more yung dyan sa Angeles. Opo, at saka tinignan ko nga yung Bamban, ay malapit din pala ang Bamban. Yang Tarlac, ay sabagay yung Kapas Tarlac ay talagang boundary namin yan ng Zambales. Kasi nga, nung isang araw, ang sabi nung sa vlogger, sabi niya, ay lahat po ng baboyan dito, sabi na, nung Mount Pinatubo lumubog. Ay tinignan ko agad ang mapa ng Bamban, ay malapit nga pala talaga sa kanila. At pwede yung sinabi niya na lahat ng pigiri dito lumubog o natabunan. Ayan po ang sinabi niya, kaya ni-research ko agad yung area ng Bamban eh. Malapit din pala kako itong Bamban. At saka wala pong pagpuntahan ang nila yung lahar nila. Sa amin kasi may dagat. Opo, kaya may mga natabunan sa amin pero dati ng dati ng mabababang lugar. Ay yung isang araw noon yung dalawang kaya nilang tabunan dalawang puno ng kawayan, yung taas ng kawayan, doblihin mo yun. Kayang tabunan yan. Yung malapit na andun sa 20 kilometers radius, kaya yan. Saglit lang yan. Tatabunan nila. Pero nga dito sa amin ay bulubundukin. Hindi nila makuha yung mga baryo talaga. Dahil nga matataas yun eh. Ngayon, yung mga dating dinadaanan po ng ilog ay yung 2 weeks lang puno na lang lahar po yan eh. Nagbago yung guhit ng tubig. Nagbabago. Ayun nga, doon ang dami po na nasira na bubong ng bahay. Dahil sa bigat ng buhangin. Pero yung iba, mautak eh. Gabi pa lang, kinakayod na nila kaya hindi nasira yung ibang bahay. Opo. Pero doon sa bahay ng nanay ko may nasira pero yun lang mga parang mga sibi lang. Opo, na maliliit yung bubong. Dito rin sa biyanang ko kasi dito ako nakatira sa biyanang ko eh. Yung sinasabi ko na may merchandising. May bumagsak din kami na isang yung dirty kitchen namin bumagsak din yun. Opo, pero mahina talaga. Tinignan ko ang kahoy. Luma na pala kako mga kahoy. Ayan po Ngayon, ang school po, ang mga school dito, yung elementary school, 90% po bumagsak po. Opo, dahil sa bigat nga nung bubong, hindi makaya. Kahit na yung steel truss na donated ng noon nung elementary ako, dinonate po yan ng RPUS bayanihan ang tawag nila. Ang dami pong dinonate dito sa amin. Galing dyan sa US Naval Base. Yung RPUS bayanihan na school. Steel truss po yan na konkreto po ang pader. Napakatibay po yan pero bumagsak po yan. Opo. Nagtataka nga ako bakit bumagsak eh. Hindi rin nakayanan. Ayan po. At kinabukasan na ng umaga
ay nakita namin ang resulta, ay talagang namangha kami. Lahat po ng kahoy yumuko. Opo. At yun nga, maraming bahay ang nasira. Ay, yan nga school 90% sira yan eh. Yung mga bago lang ang nakasurvive. Ngayon ay, ang ibig kong sabihin, mga punong kahoy yumuko, ito ha, ikikwento ko lang sa inyo ha, malapit doon sa bahay namin ay may puno ng kawayan yan. May mga puno ng kawayan. Hindi makadaan ang sasakyan eh. Kasi yung puno ng kawayan sa umaga nakaharang na doon sa kalsada. Nakaharang na. Yumuko nga eh. Kahit na yung matataas o yung mga matatanda na kawayan, yumuko eh. Ang hindi lang yumuko, yung mga bago, yung maliliit lang. Parang mga kwan lang, yung bagong sulpot, hindi yumuko yun. Pero yung mga luma na hahaba, ang tatangkad, yumuko at hindi makadaan sa kalsada yung mga na traffic nga nung umaga ay ang ginawa ng baryo ay pinagpuputol. Ayan po ang maikwento ko sa inyo. Yung kawayan yumuko. Ay how much more yung mga yung ibang puno ay talagang nabali o yung puno ng nyung nga eh, yung mga dahon ikwan eh, nalaylay sila eh, na hindi naman natanggal pero parang yumuko din eh. Ayan po ang maikwento ko sa inyo na ang mga tao noon ay nag-conclusion sila, sabi nila, ito pala kanya ang pinakamalakas na nature, sabi nila. At ako naniniwala din yung pagputok ng bulkan. Kasi lahat eh, nakita namin ang reaksyon eh. Dumadaan na kami sa lindol, sa bagyo, sa yung tidal wave. Parati po dito yan sa Zambales eh. Pero hindi lahat apektado. Yun lang mga malapit sa karagatan sa West Philippine Sea. Pero pagdating dito sa Mount Pinatubo, grabe talaga. Opo. Yung nga pastol nung biyanang ko eh, hindi na bumalik eh. Doon sa rancho niya, pinabayaan na yung mga baka niya eh. Pinabayaan na. Hindi pa pumuputok. Nagpaalam na sila. Wala na kanyang tao dyan sa area na yan, sabing ganun. Takot na kasi nga yung lindol, panay-panay kanya ang lindol. At yung parang kinakatok ang lupa, nanggagaling sa ilalim, sabi niya eh. Hindi normal ang lindol, sabi ganun. Ay, pinabayaan na. Yung mga baka, may 50 na baka ata eh, yung biyanang ko dun eh, doon sa kabundukan. Nawala na yun. Pinabayaan na, naging wild na. Aywan ko kung nakuha namin ang mga 20. Yung 30 wala na talaga. Ngayon ay ayan po yung nature napaka lakas po ng nature. At ito nga pala ang mga verse na sasabihin ko para mayroon lang tayong Mark 13 verse 8 o Matthew 24 verse 7 hanggang 8. Sabi po ni Jesus Christ, for nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. And there will be earthquakes in various places, and there will be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows. Ayan po, dinidescribe po ni Jesus Christ dito yung second coming niya bago siya babalik. Ayan po basahin ko ulit for nation will
rise against nations, and kingdoms against kingdom, and there will be earthquakes in various places, and there will be famines and troubles. These are the beginnings of sorrows. Ayan po, bago siya yung babalik. Ayan po, yan ang mga sinyalis. Sa bagay, hindi nakasulat dito yung volcanoes, pero yung earthquake ay kaya palang yung earthquake ay resulta din po yan ng volcanic activity. Nahum 1:5, chapter 1 verse 5, the mountains quake before him, the hills melt. Ayan, natutunaw nga yan, the hill, yung mga hills, mga kabundukan o maliit na kabundukan yung hills, mababa na kabundukan ay natutunaw. Ayan nga, yung volcanic eruption yan. And the earth heaves at his presence. Yes, the world and all who dwell in it. Ayan po. Napakatindi po, hindi ba, ang description. Pero ito ang Psalms po, 104 verse 32. He looks on the earth and it trembles. Yung paningin lang ng Panginoon pala ay nagtitremble na itong earth. Paningin lang po ng Panginoon yan. He touched the hills and they smoke. Ayan po, hindi ba? Ay pinili ko po yan para tayo ay magkaroon ng malakas na pananampalataya. Pinili ko yan. Yung mga verse na yan. Ang ibig sabihin yan ay ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. Mayroon nga akong alam na verse ang sabi ay, and yet once more, sabi niya and yet once more I will shake not the earth but also the heavens. Sabi niya, hindi ba? Pagagalawin din daw niya ang heavens Ay dito nga lang pag nag-earthquake na dito takot na lahat ng tao Kahit na ikaw pa ang pinakamayaman o ikaw pa ang pinakamalakas. Pero nga ay ang sabi ni Jesus Christ, and yet once more. Ang ibig sabihin, and yet once more, minsan na niyang ginalaw yan. Hindi ba? Minsan na niyang inayos yan. And yet once more, sabi niya, I will shake not only the earth, but also the heavens. Kaya nga sa katapusan po ng panahon o sa wakas ng panahon po ay talagang wala yang kayamanan na yan, wala yan, yang kapangyarihan yan, wala yan. Kasi nga, I will shake not only the earth, but also the heavens. Ayan po. Sige po, at hanggang dito na lang po, at sana tayo ay may natutunan sa ating pakikinig, at pinapanalangin ko po, bago ako mag-umpisa, yung mga nakikinig po ay magkaroon sila ng wisdom na nanggagaling po sa Panginoon. Sige po, at muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyong lahat, at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po. Marami pong salamat. Sige po, at hanggang dito na lamang po. Sige po.